So, ang topic natin ngayong gabi ay trader identity and mindset. May idea ba kayo dito, guys? So, ito, isa sa pinakamalagang topics din to sa trading kasi maraming traders yung sobrang focus sa strategy, entries, indicators, tamang pag-margin, o kaya yung tamang setup, mga ganon. Pero nakakalimutan nila yung pinaka-importanting factor is yung mismong trader o kaya yung kayo mismo. Kasi at the end of the day, yung sistema mo, gagana lang yan based sa disiplina mo. So, pwede kang magkaroon ng profitable strategy, magaling na mentor, o kaya magandang community, o kaya mga solid na setup. Pero kapag emotional ka, o kaya impulsive ka, hindi ka disiplinado, o kaya hindi mo kayang sundin yung sarili mong rules, ikaw rin yung sisira sa sarili mong sistema. So, at ito yung masakit na katotohanan sa trading, guys. So, akala ng karamihan sa trading, paghahanap lang ng tamang strategy or perfect setup, kikita na sila ng ganun lang kabilis. Pero ang totoong trading is yung pagmaster mo sa sarili mo kung paano ka mag-trade ganun. So, dahil ilalabas talaga ng market lahat ng kahinaan mo. Ano ba yun? Yung pagiging impatience mo, greed, fear, yung takot, kaya ego, at yung kulang ng disiplina. So, lalabas lahat yan kapag may pera ng involved, guys. So, kaya ngayong gabi, hindi lang tayo tungkol sa charts. At pag-uusapan natin kung sino ka habang nagtitrade ka. Okay? So, dahil yung mga profitable traders, iba talaga yan, guys. Iba sila mag-isip, iba sila mag-react, iba sila mag-control ng emosyon nila. So, lahat nagsisimula kung sino ka bilang trader. Okay, Bible verse muna tayo, guys. Napakagandang verse nito para sa trading. Sakto, linggo ngayon. So, basahin natin. Uh, Galatians 6 verse 9, let us not grow weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest. So, ayun, magandang verse to, guys. Kasi sa trading, is one of the hardest environments emotionally. Bakit? Kasi minsan, tama naman yung ginawa mo, pero talo pa rin. And nakaka-frustrate yun. Totoo yan, maraming ganyan dito. So, minsan, disiplinado ka, sinusunod mo naman yung setup mo, tama naman yung risk management mo, naging patient ka naman, pero natalo pa rin sa trade. Doon nawawala yung consistency ng maraming traders. Kasi yung ibang tao, mas gusto nila yung instant reward, easy money, yung hindi na paghihirapan talaga. Pero sa trading, lagi ko man sinasabi, the rewards come later, guys. Lagi nyo tatandaan yan. The process come first. So, itong verse na to, magre-remind sa atin na, ayun, sabi nga, do not grow weary in doing good. So, ano ibig sabihin nun? Meaning, wag kang mapagod gumawa ng tama. So, even if mabagal yung progress, wala pang malaking kita, hindi pa masyado pumapaldo, walang nangyayari, parang walang nangyayari, ganun. Ituloy mo lang yung tamang habits. Kasi eventually, the harvest will come. Ganun din sa trading, guys. So, consistency compounds. So, isang araw na may disiplina, baka hindi mo agad makita yung pagbabago. Pero sa 100 days na may disiplina, doon magbabago lahat, guys. So, ganyan binubuo yung totoong trader. Hindi lang sa hype, sa swerte, hindi sa isang panalong trade lang, kundi sa tuloy-tuloy na consistency sa mahabang panahon. Okay? So, next tayo, trader identity and mindset. So, trader versus gambler mindset, detaching self-worth from PNL. Yung PNL, guys, profit and loss yan. So, identity-based habits, defining unbreakable rules. So, una, yung trader versus gambler mindset. So, ang trader, gumagamit ng analysis, disiplina, at yung
Tamang execution. So, hindi siya basta umaasa sa swerte o emosyon lang. Unlike gambling na puro risk lang without proper planning. So, next is yung detaching self-worth from PNL or profit and loss. So, meaning hindi dapat nakabase yung confidence mo o value mo sa panalo at talo. Kasi gaya lang sinasabi ko lagi, normal lang matalo sa trading talaga. Part talaga siya ng process at learning experience, guys. So, kapag masyado kang emotional sa losses mo, mas lalo kang magkakamali sa next trades mo. Okay? Tapos sa identity-based habits naman, so meaning lang yan, yung discipline dapat hindi lang ginagawa kapag motivated ka. So example, nakita ka ng mga motivational quotes sa Facebook, hindi lang dapat ganoon. Dapat maging parte na siya ng personality at yung daily routine mo bilang trader. So, sabi nga nila, successful traders build good habits consistently. Okay? So, lastly, yung defining unbreakable rules. So, importante yung rules kasi sila yung nagpo-protect sa'yo from emotional decisions. So, kapag paulit-ulit mong binabali yung sarili mong rules, posible na mawala yung consistency at yung uh, confidence mo sa trading. So, sa kabuuan, tinuturo lang dito sa slides na to, ang yung pagiging successful trader ay nagsisimula lang siya sa tamang mindset, tamang habits, at yung pinakauli is yung disiplina talaga. Okay? Okay, next tayo. So, trader identity and mindset. So, in relate habits, consistent sleep schedule, uh, clean trading environment. So, why this matters? Better focus, stronger decisions, emotional resilience, compound results. So, unahin natin tong consistent sleep schedule. So, importante yung tamang pahinga kasi malaking factor siya sa focus at decision making natin. Kasi kapag kulang ka sa tulog, syempre mas emotional at impulsive ka magdesisyon. So, next is clean trading environment naman. So, kapag malinis at organize yung workspace mo, syempre mas clear din yung mind mo habang nagte-trade ka. So, less distractions means better focus and execution. So, then sa right side naman, dito sa why this matters. So, bakit makikita nating importante to? First, better focus. Mas makikita mo ng maayos yung market kapag kalmado at focus yung isip mo, syempre. Tapos, yung sa stronger decisions naman, kapag malinaw yung isip mo, mas kaya mong sundin yung trading plan mo without emotions. Tapos yung pangatlo, yung emotional resilience, meaning hindi ka agad bumibigay kapag may losses or pressure. Mas mabilis kang nakakabangon at natututo sa pagkakamali mo or sa mistakes mo, ganun. So, yung pinakalas natin is yung compound results. So, maliit na good habits na paulit-ulit ginagawa ang nagdudulot ng malaking improvement sa, syempre, paglipas ng panahon, ganun. So, next, trader identity and mindset. Trading problems are rarely technical. Most losses come from emotional reactions, weak identity, no clear results. So, kadalasan, sabi nga dito, ang dahilan ng losses is emotional reactions, weak mindset, at walang clear rules. So, maraming traders yung marunong mag-analyze, pero kapag naging emotional na sila, nasisira yung execution nila. So, napakalaking difference nito sa emotional traders. Yung emotional traders, nagre-react sa nararamdaman at yung discipline traders naman is sumusunod sa plano. So, kapag emotional trader ka, kapag nakita ka ng pula, takot na takot ka na. So, kapag naging green ka naman, nagiging greedy ka naman. Lalo na yung sa FOMO, lagi ko sinasabi, kapag may impulsive move, gusto mo lagi yung mabol, ganun. And lastly, yung revenge trade kapag talo, gusto mo bawiin agad yung talo mo. So, basically, emotions yung nagko-control ng actions. Pero iba yung disciplined traders. Hindi sila perfect, hindi rin ibig sabihin wala silang fear o hindi sila takot.
Wala silang nararamdaman, gano'n. So, ang pinagkaiba lang, hindi nila hinahayaan yung emosyon yung magdesisyon para sa kanila. So, nagtitiwala sila sa structure, nagtitiwala sila sa process, nagtitiwala sila sa rules. So, kahit may emosyon sa loob, tama pa rin yung execution nila sa labas. At yun yung goal. So, hindi mawawala yung emosyon, guys. Kundi, matuto lang tayo mag-trade ng tama kahit may emosyon. Okay? Lahat yan, dadating din kayo dyan. Marirealize nyo lang. Sinasabi ko lang ng maaga para maiwasan nyo. Di ba? So, next. So, trader versus gambler mindset. So, basahin muna natin yung slide. So, trader follows a plan, accepts outcome, thinks long term. And sa gambler naman, ito si Kuzuri. Joke lang. Sa gambler, reacts emotionally, chases results, and thinks short term. Ano, may relate na ba dyan? So, maraming tao gusto yumaman agad sa trading, guys. Pero hindi nila namamalayan. Nagiging gambler mindset na pala sila. So, anong difference? Yung trader, sumusunod sa system, tinatanggap yung talo, nag-iisip ng long term, at pinaka-importante, iniingatan yung kapital. Sa gambler naman, hinahabol lagi yung excitement, naghahabol ng losses, kumbaga gusto agad bumawi, gusto ng instant money at puro emosyon yung decision nila. Okay? So, minsan, hindi naman talaga strategy yung issue natin eh. Mindset issue talaga siya. Because, kapag mayroon kang gambling mentality, lagi mong sinasabi yan, ay, kailangan ko bumawi agad. Di pwedeng talo ako dito. Wala, mabawi ko agad yan. Pero yung mga trader na mentality talaga, syempre, play safe. Protect capital first lagi yan, guys. So, professional traders think in probabilities. Hindi sila attached sa isang trade lang. Naintindihan nila na one trade does not define them. So, yung mindset na yan, yung nagbubuo ng emotional stability. Okay? So, next tayo, guys. So, detaching self-worth from PNL. So, basahin muna natin yung slide. So, your value is not your last trade. So, wins don't make you special. Losses don't make you useless. PNL changes daily. Discipline compounds over years. So, isa rin to sa pinakamalagang mindset sa trading. Sa wag mong i-base yung worth mo sa kita o sa talo mo. Dahil pag ginawa mo yon, madali kang maapektuhan emotionally. So, kapag panalo ka, feeling mo, genius ka, magaling ka, kumbaga, supermind mindset, ganun. So, kapag talo ka naman, feeling mo, failure ka, ay, di para sa akin tong trading. Oh, ganun yung mga sinasabi mo. So, delikado yan emotionally. So, dahil hindi sigurado yung market, guys, kahit magaling na trader, paulit-ulit kung sinasabi, natatalo pa rin yan. Parte talaga ng laro yung losses, guys. Kaya ang value mo bilang tao, hindi dapat nakadepende sa isang trade lang, isang red day lang, tas isang bad week, guys, yung puro parang low streak mo ganun. Kasi ang totoong confidence ay galing sa disiplina, hindi sa pansamantalang profit lang. Dahil yung profits nagbabago, pero yung character lumalakas habang tumatagal, guys. Okay? So, instead of asking, how do I win today? Ask, what would a disciplined trader do? So, dahil karamihan ng traders, minsan, pag gising pa lang sa umaga, iniisip agad, may post na ba? Paano ako kikita ngayon? Pero ang totoo, nagbubuo lang yan ng pressure, guys. Kapag money agad yung focus mo, mas nagiging emotional ka. Relate ba? Sino yan? Kasi, mas madaling ma-FOMO, ma-pressure, mag-revenge trade,
O kaya pilitin yung mga trades, gano'n. Pero iba mag-isip yung mga disciplined traders, guys. Imbis na tinatanong nila paano sila kikita ngayon, ang tanong nila, ano gagawin ng isang disciplined trader ngayon? At yun, binabago, yung tanong na yun, binabago na yun lahat. Kasi ngayon, hindi na pera yung focus eh. Identity na, habits na, or yung execution na. So, halimbawa, yung discipline trader, marunong maghintay, sumusunod sa rules, nire-respeto yung stop loss, hindi tinatanggal yan. Iniiwasan yung mga biglaang entry, tinatanggap yung losses ng kalmado. Relax lang pag natalo, ganun. Move on, hanap ng trade ulit. Ganun lang, paulit-ulit lang. Kaya imbis na bulin yung pera, nagbubu ka ng karakter. At sa uli, yung karakter na yan, yung nagdudulot ng consistency, guys. Okay? Kaya tandaan yung habits, yung bumubuo kung sino ka. At kung sino ka, siya rin yung magiging resulta mo sa inaharap, syempre. Ikaw nag-build nun eh. Kaya ang profitable trading, hindi isang malaking desisyon. Maliit na disiplina na, ano lang siya, maliit na disiplina na paulit-ulit ginagawa ng consistent. Kasama yan. Inalis ko, ibig sundin yung mga nakaset. Yun nga laging sinasabi guys, di ba? Plan your trade, trade your plan. Ngayon, kung wala kang plano, nagsusugal ka. Tama? So, next slide tayo guys. So, basahin natin, when identity is clear, actions follow naturally. So, kapag malinaw kung sino ka sa trader, mas madali gumawa ng tamang decisions. Because clarity removes internal conflict. Dahil lang clarity, yan yung parang nag-aalis sa pagdududa sa isip. So, kapag malinaw ang plano mo, hindi ka maguguluhan o magdududa. Mas madali ka mag-execute ng tama, di ba? So, halimbawa, kung tinitingnan mo talaga yung sarili mo bilang isang disciplined trader ka na, kumbaga, masasabi mo na disciplined trader ka na talaga. Hindi ka basta-basta naghahabol ng trade, hindi ka nag-overtrade, hindi ka basta papasok dahil bored lang. Kumbaga, wala kang magawa. Market nga muna ako. Hindi mo rin sisirahin yung risk management mo, di ba? So, bakit? Kasi nangingibabaw yung standards mo kaysa sa emotions mo. Kasi minsan, alam mo naman yung gagawin eh. Pero hindi pa rin malinaw yung identity mo. Kumbaga, hindi mo pa rin alam kung ano yung gagawin, ganun. So, madaling makontrol ng feelings, ganun, yung nararamdaman mo. Pero kapag malinaw yung standards mo, mas stable yung emotionally mo. Uh, hindi lang naman to sa trading eh. Applicable din to sa labas ng trading, guys. Yung lagi sumusunod yung actions mo sa paniniwala mo sa sarili mo, ganun. Kaya kung iniisip mo, emotional trader lang ako eh. Siyempre, unti-unti magiging emotional din yung actions mo. Pero kung iniisip mo, bumubuo ako ng disiplina, unti-unti rin magbabago yung habits mo. So, next tayo guys. So, defining unbreakable rules. So, una, rules exist to protect you when emotions are high. If a rule can be broken, it's not a rule, it's just a suggestions. So, isang bagay tungkol sa emosyon guys, nagiging delikado sila kapag may pera nang involved talaga. Kaya kailangan natin ng rules. Kasi yung rules nag-create ng protection. Example, kapag emotional ka, mahina yung decision making mo. Kapag takot ka naman, baka mag-close ka agad. Tapos kapag greedy ka, baka alisin mo yung stop loss mo. O kaya, nakita mo, nagpapampa, alisin mo yung TP mo, ganun. Tapos kapag naka-revenge mode ka naman, baka sobrahan mo yung margin mo, mag all-in max live ka na naman dyan. Kaya, kailangan natin ng unbreakable rules, guys. Okay? Tandaan nyo, sabi nga dito, if a rule can be broken, a, it's not really a rule.
Suggestion lang yon. So, yung mga profitable traders guys, lagi sila nagre-respect sa structure nila. Dahil yung structure yung nagbibigay ng consistency. At yung consistency yung nagbibigay ng survival in the long run sa market. And yung purpose ng rules, hindi para limitahan ka syempre, kundi para protektahan ka from your worst emotional moments. Okay? So, next tayo. So, example, yan, I will trade only gold between 9:30 a.m., 10:30 a.m. to 10:30 a.m. Thus, I will only look for setup in BTC from 8 p.m. to 11 p.m. So, one win for the day, stop trade, two loss for the day, stop trade. So, 3 max entries a day, stop trade. Tapos, sa risk management naman, risk only 0.25% to 1% of total account. And yung TP or SL policy, no trailing SL, ito yung may chart ka. Kumbaga, TP or SL, win or lose, hayaan mo lang siya, ganun. Yung risk mo per trade, kunwari $100, 0.5 or sabihin natin 1%. So $100, 1%, $1 lang yung dapat magiging loss mo per trade, ganun. Ito yung example ng structured na trading rules, guys. So ilan dapat yung leverage doon? Depende sa'yo, pre. Matatantya mo naman yan eh. Meron naman yan automatic na computation sa baba yung TP or SL mo, ganun. Ikaw na maglalagay nun. Basta isusulat mo lang lahat ng ginagawa mo sa pagte-trade, pre. Isipin mo, yung kunwari may trade ka sa ibang pair. Ano naging emosyon mo? Nagsugal ka ba dyan? O relax ka lang? Ano yung setup na ginamit mo? Flip ba? SMC ba? Or kung ano man yung strategy mo, yun yung i-journal mo. Parang nag-diary mo lang yan, pre. Ito, sample lang to ng structured na trading rules. So, simple lang sila, pero sobrang powerful niyan, guys. So, bakit? Dahil yung rules yung nag-aalis sa emotional decisions mo. So, kapag may schedule ka, example, hindi ka basta-basta nagte-trade ng buong araw, hindi ka nagne-Netflix sa chart, di ba? So, kapag may max losses ka naman, napipigilan yung revenge trading, di ba? So, ayan, kapag may max entries ka naman sa isang araw, umiiwas ka naman sa overtrading. Tapos kapag fix naman yung risk mo, mas controlled yung emosyon mo. Ba't ka ba nagiging emotional? Minsan, kaya naging emotional ka sa risk mo. Una, malaki yung margin na nilagay mo. Hindi ka komportable dun sa margin na nilagay mo. Kaya kinakabahan ka. Tingin ka ng tingin. Mamaya nilagay mo na naman yung pambayad na Meralco. Kaya tingin ka ng tingin. Kumbaga wala kang plano. Kasi karamihan sa mga traders natatalo hindi dahil sa kulang yung strategy nila. Kumbaga wala naman kasing perfect strategy, guys eh. Natatalo sila kasi kulang sila ng self-control. Kumbaga di nila alam yung gagawin kapag may ongoing position na. Ano yung emosyon nila kapag ongoing na yung position? Na-hit yung entry mo, negative agad, kinakabahan ka na kasi may nakita kang pula, di ba? Tapos kapag nag-green, tuwang-tuwa ka. Pag malapit na matipi, kinikilig ka na naman. Pag mag-ESL, mumurahin mo na naman yung nagsisignal. Kaya mumura. Lahat pag ano mo, pagbubuntungan mo ng galit. Kasi yung rules, guys, tumutulong gumawa ng self-control. Okay? Kaya tandaan nyo, yung disiplina, madalas boring talaga yan, guys. Kapag disiplinado ka na, boring na yan. Mararamdaman yan. Walang adrenaline, walang hype. Boring yung, pero boring yung consistency, guys. Pero, nagke-create siya ng long-term profitability. Okay? Tandaan nyo, boring, normal lang yan. Nakaka-boring talaga maging disiplinado, guys. Kahit kayo eh. Sinabihan nga kayong bawal na gawin, ginagawa nyo pa rin, di ba? Ibig sabihin, hindi ka disiplinado.
Okay? So, next. So, IRL habits. Ito yung in real life habits. So, why this matter? Discipline in life, discipline in execution, chaos in life, chaos in trading. So, in real life habits, strong habits outside trading, create stability inside the market. So, yan. Hindi lang trading habits yung importante, guys. Kasi yung habits mo sa buhay nakakaapekto sa performance mo. Dahil yung trading ay mental at yung mental state mo naapektuhan yung lifestyle mo naman. So, example, yung tulog, pagkain, yung environment mo, yung stress levels, tas yung disiplina mo outside trading. Lahat yan connected, guys. So, maraming traders gusto maging discipline sa charts, pero chaotic naman yung lifestyle nila. Siyempre, sa uli, lumalabas din yung chaos na yun sa trading mo. Dahil yung disiplina, hindi mo lang, yung disiplina mo, hindi lang naman kapag nagtitrade ka, di ba? Araw-araw yan, dapat disiplinado ka. Kumbaga, nagiging parte na siya kung sino ka, yung disiplina na yan. Tama ba? Di lang naman yan disiplina mo kapag nagtitrade ka lang eh. Di naman ganun yun eh. Okay? So, next tayo guys. Yan, in real life habits, consistent sleep, schedule, quality sleep builds a stronger mind, better decisions, and long-term consistency. Consistent sleep schedule, ayan, yung benefit, sleep sharpens, decision making, emotional control. Tas yung tired trader naman, nag-overtrades, breaking rules, react emotionally. Tas in real life habits, clean trading environment. So, minsan yung iba dito nakita ko yung tulog madalas hindi na pinapansin sa trading. Kumbaga, nagpupuyat, binabantayan yung chart kapag may ongoing position sila. Pero sa totoo lang, malaking epekto yung tulog. Halos lahat. Ano ba yung naapektuhan nun? Yung focus, yung patience, emotional control, ano pa, decision making. So, kapag puyat ka, syempre, mas emotional ka, mas impulsive ka, ayan, mas impatient, ang bilis mo magalit, mas madali ka matrigger, di ba? Yung pagod na trader, guys, ayan, sabi nga dito, nag-overtrade, lumalabag sa rules, nagre-react ng emosyonal, puta talo market, hanggang sa maubos, di ba? Puyat na talo pa, aray ko Kasi minsan, nakala natin, market yung problema, pero di nila alam, pwedeng energy problem o sarili mo na talaga. Kasi alam ng mga professional traders yan guys, na yung performance kailangan ng recovery. Kaya importante talaga alagaan yung katawan, yung isip nyo. Yan, alagaan niya sarili nyo guys. Huwag kayong magpupuyat kakabantay ng chart. Okay? So, sa clean trading environment naman, sabi nila, your environment affects your mindset. Ayan. So, pag magulo paligid mo, usually, magulo rin yung isip mo. Magulong environment, ano ba mga nadudulot kapag magulo yung environment mo? Distraction, stress, yan, tama. Siguro, stress, hindi ka makapag-focus, ganun. Pero kapag malinis naman yung environment mo, syempre, kalmado lang. Tapos yung clarity na naman. Syempre, mas maganda rin yung decision mo, di ba? Pag malinis yung environment mo. Simple lang, pero mahalaga guys. Yan, kunwari, maayos yung desk mo, konti lang yung distraction mo. Kumbaga, kalmadong-kalmado lang. Mahinahon yung paligid mo. Nakapag-isip ka ng masyado.
'Pag mag-trade kapag stress or broken sa love life. Relate si Bless, Kasi sa trading guys, kailangan malinaw yung isip. Kumbaga nakapag-isip ka ng tama. Siyempre yung clarity sa paligid. 'Di ba yung clarity, paulit-ulit. Ibig sabihin nun, malinaw yung thinking mo, hindi magulo, mabilis ka makapag-decide ng tama, gano'n. All goods naman. May activity tayo eh. Mabilis lang naman 'to. Maganda 'to. So, yung activity natin this week, guys, gusto ko lang mag-reflect kayo ng honestly, tapat, okay? Maging tapat kayo sa sarili nyo. So, activity natin, Tagalog, English, Taglish. Write 1 to 2 sentences about what you learn and how will you apply in your trading journey. Send it in the chat. Baka chat GPT nyo pa yan Personal yan. Huwag kayong magsinungaling sa sarili nyo. So, example, natutunan ko na dapat ma-focus muna sa good habits dahil nagre-reflect ito sa trading journey. Susundin ko ang aking rules para long-term sustainability ng aking pag-trade. Baka chat GPT nyo pa yan. Personal nga eh. Tatanungin mo yung AI. Pero walang pressure dito guys Ang goal dito is yung awareness. Dahil ang growth, nagsisimula yan sa honesty. Kasi minsan, alam naman natin yung problema natin eh. Pero hindi natin inaamin. Kasi kapag naging aware ka, doon nagsisimula yung improvement guys. Okay? Sige na. Mag-chat GPT na kayo. Lokohin nyo sarili nyo. Unti-unti lang guys. Huwag kayong magmamadali. Enjoy nyo lang yung progress. Promise, sulit yan lahat. Okay? Ano, nakapagsabi na ba lahat? Yung mga natutunan nila at paano i-apply sa trading journey nila? Another day one. Araw-araw day one. Araw-araw day one. Parang nagji-gym ka, pre, no? Magpapapayat na ako. Okay, ngayong week, jogging-jogging na ako. Tinamad. Next week ulit. Okay, day one na naman. Jogging ulit ako. Cheat day. Di ba? Na parang nare-relate pa rin yung ginagawa niya sa labas ng trading. Sa trading. Connected pa rin siya in other way. Natunan ko, di ma-FOMO bossing, tama tingin lang sa kanila. Yan, nakokontrol mo na. 10 push-up bago mag-trade. No push-up, no trade. So, yun lang guys. Salamat sa panonood at pakikinig. Yung ngayong gabi. Sana may isang bagay na manatili sa inyo pagkatapos ng session natin. Okay? Lagi niyo lang tatandaan, ang success sa trading hindi nabubuo overnight. Nabubuo siya sa pamamagitan ng disiplina, consistency, emotional control, habits, and yung pinaka-importante is yung identity. Kasi yung market nagbibigay ng reward sa maturity, hindi sa hype, ego, o shortcut man. Okay? Mag-focus kayo sa pagiging trader, wag sa magiging gambler. Yung trader na kaya mag-survive in the long term, Hindi yung pang day one lang, tapos day one na naman. Hindi araw-araw day one. Lagi niyang tatandaan, profits, follow discipline. So, discipline today, freedom tomorrow. Adios.